93 and Petron Super Extra Gasoline 91. Okay, mga kasama at syempre mga kapinoy, sa ngayon po makakasama na po natin yung presidente ng Deli Jan Food Cart na walang iba kundi si Sir John Alexis Linaw. At mamaya na ba o ngayon na ba, partner? So, sir, bumati ka muna sa atin. Hapon po sa lahat ng mga sige. kapinoy. Ay, good afternoon Ayan po. Sa inyo rin po, Ma'am Rhea and Sir MJ. Magandang hapon, po. sir. Aha. Ayan. Okay, sir, unang tanong namin, sir, paano ba nabuo yung konsepto ng Dilijan Food Cart business at kaninong ideya ito nagmula? Anong nangyari sa kasama, Rhea? Tawa pa rin siya. Oo, tawa. dito na. Tayo na lang mag-uusap, sir. Sige. Nagsimula yung Delijan Food Cart actually, business na ng parents ko, 2009. And then, 2015, we decided to launch yung franchising nga dahil maganda naman yung produkto. Dahil doon nakapagtrabaho naman kasi ako sa mga franchising company before, so alam ko na yung sistema. Ako yung nag-formulate ng plan, ako yung nagkaroon ng idea paano siya bubuuhin. Pero yung products sa parents ko yun. So ang nangyari, kami together with my girlfriend tas yung parents ko, binuo namin yung Delijan Food Cart. Yung Delijan, yung pag sinearch mo yung deli, meaning store where you can buy processed food or prepared food na pwede na, ready to eat, no? Pero actually, yung Deli John, it's my full name. Okay. John, yung sa akin, my first name, and then Deli, Del Pilar yung aking middle name, and then Linaw yung aking last name. So, that's Deli John. So, doon po yun yung naging pangalan ng company. So, ibig sabihin, sir, kasama yung girlfriend mo dito sa pagbuo ng konsepto nito. Yes po. Okay, dapat pala may partner. Okay. Tapos po, Sir John, sa isang negosyo, hindi yan maiwasan po yung mga pagsubok o yung mga tinatawag po na ups and down. Ano-ano po yung mga pagsubok na dinaanan ng Deli Jan Food Cart at paano nyo ito nalampasan? Siyempre, yung pagsisimula nung business, napakahirap yan eh. Siguro, for me, yung pinakamahirap, yung hindi pa kami kilala, tapos sumasabay kami dun sa mga ibang brand, no? Na talagang kilala na, and then, talagang napakahirap i-close nung deal sa mga sa mga client na gustong mag-franchise sa amin dahil unang-una nga, sabi, mapapala namin pag nag-franchise kami dyan, dapat kilala na, di ba? Parang, mas mataas yung expenses namin, bayad sa upa, bayad sa mga tao. So, kumbaga parang survival mode nga yung time na yun eh. Parang nahirapan talaga kami. So, ano naging motivation? Yung naging motivation namin, yung parang yung gusto namin na makatulong sa mga tao. Kasi yung Delijan Food Cart is, kumbaga, napakababa ng puhunan. No, yung gusto namin na lahat nung tao na kahit anong level mo, is magkaroon ka ng negosyo. Kumbaga, from employment, mapunta sila sa pagiging entrepreneur. O kahit mga ordinaryong empleyado lang na sumisweldo ng 10,000, magkaroon ka lang nung budget ng mga 50,000, makapagsimula ka na kasi 25,000 lang naman yung ating franchise fee. So, napakababa niya. Sir, so, yun naging motivation, sir. Tanong ko lang, sir, kasi nung binibio pa lang ni kasamang Francis Cardona yung tungkol sa pagpicture ng inyong business na ito, sabi niya, isang batang entrepreneur. So, yung naisip ko, sabi ko, mga edad 30. Ayun pala, nasa 24 pa lang. So, bago, sir, nabuo itong negosyo ninyo na ito, ano po yung mga pinagkakabalahan mo dati o ano yung natapos mo talaga? Okay. Actually, malayo sa pagninegosyo yung natapos ko. Po ako, laderize po ako ng computer science. No? It's 2 years. So, after that, hindi ako makapasok sa work eh. Kasi nahanap 4 years. Hindi ako as IT. Papasok na nga lang ako encoder. Pero, yun nga, dahil hindi ako makapasok, trabaho ako sa fast food. So, doon ko nahiligan yung food din na industry. Dahil doon ako nag-work, no? And then, after that, naka-attend ako ng mga seminar tungkol sa business. Tapos, naging freelancer ako na ahente ng mga food cart. Kasi pagkain po yun. Tapos, at the same time, ang tinutulungan ko sa business yung parents ko.
Ayun. Tapos may mga naging negosyo na rin ako na nawala, nalugi. Gano'n naman talaga sa business. So, try and try lang, parang gano'n. Tapos hanggang lumabas nga tong Deli dyan na talagang nag-prosper po yung company. Teka, may tanong ako, ano family yung namin. particular na laman ng food cart? Yung mga food na ibinebenta? Ayun. Sa Deli dyan, food cart naman, marami kaming pagpipilian. No, may kopya ako dito. Sandali. Madami kasi. Oo. Yan. Ano ba yung mga... Parang hindi ako malito. Meron Sige kaming po. buko shake, which is buko puro yung pangalan. Tapos scramble time, yung familiar kayo sa scramble. Scramble, na, masarap. Yung- nabibili Nung sa mga nung mga bata pa tayo. nagtutulak lang tsaka yung Oo. nagbabike. Ayan. Inana namin siya sa food cart. Okay, tapos meron kaming siomay Tapos may mga infinity. flavor pa nga yun, di ba? Yes po, oo. Show, may Tapos paborito ko lalagyan yan. ng choco, yung Yung scramble. scramble, Oo, tsaka yung masarap skim yun. milk. Yun yung Oo, masarap. Tapos meron din po kaming siomay. Siomay infinity and then fan pao, siopaw. Yung original na food na pinanggalingan talaga ng company, which is Aldrey Sisig. Ayun, Sisig. sisig talaga namin yung aming pinaka-best na putahe. Ano yan, kumbaga, sisig parang with ganun. rice na yan, no? Ang sisig with Pang-estudyante, rice, yes oo. po. Tapos meron din pong chicken na ano tawag dito? Yung chicken fillet, tsaka meron na rin pong chicken isaw. Ayun, so masarap siya i-deep fry. Ang tawag po namin doon, Ethan's chicken, and then Gab's noodles, fried noodles po siya. Ayun. And then bentelog. I love bentelog naman para dun sa Ano yung mga bentelog? nagtitipid. Yung bente lang siya. Tapos May sinangag, 20 may lang. itlog, 20 oo. pesos. halaga. May itlog, ulam na. May sinangag na kanin. Yes, oo. Tapos sa Yung taas may itlog. pang ano lang ng Pang-estudyante gutom nga. talaga. Oo, pang estudyante. Pangmasa talaga yung presyo pala. Yes, tas last meron kaming burger, buy one take one burger. Tapos marami pa pong lalabas, magkakaroon kaming shawarma. So gusto talaga namin maraming option yung tao na sa halagang napakababang Naisip negosyo. nyo ba yung salad? Kasi marami sa mga Pilipino nagda-diet. Nagda-diet, salad Diba? lang. Pwede, Pero kaya no? lang mahal ang salad, di ba? Thank you ma'am sa idea. Pwede, no? Pag-isipan namin paano Oo. namin ipo-formulate yung product. Oho. Yun po. Okay. Yun yung mga At sa ngayon po, patuloy na yung paglago ng inyong negosyo. Para po sa ating mga manunood or tagapakinig po, ipakilala naman po natin yung iba't ibang konsepto ng food cart business na maaari nyo pong pagpilian. ayun na po, nasabi Yun ko na yun. kanina. Okay. Pero sir, dito sa inyong mga produkto na ito, ano po yung pinakamabenta po sa ngayon? Yung pinaka best seller po namin ngayon yung Siomai Infinity Scramble Time. Okay, tapos yung sisig. Ayan. So yung tatlong yun talaga yung malakas. Hindi naman po sinabi ko lahat Oo. yung iba hindi. Pero lahat naman po siya okay. Pero Sarap. kung pagdating po sa bentahan at saka sa maraming nagpa-franchise sa amin, yung Scramble Time, Siomai Infinity, Siomai. tsaka yung sisig, Aldrey Sisig. Oho. Gaano karami yung isang set ng sisig with rice? Ano po siya, ma'am eh. Actually, kaya nga siyang kainin ng 2 tao yung ulam. No? Marami na pala. Marami. Siguro mga tumitimbang po siya ng mga 100 grams. Magkano naman yun? Ano po siya, 55 with rice na. Okay na, ano? Pero sir, itong business po na ito, talagang nasa puso nyo talaga sir. Yes, kasi gusto ko talagang yung pagkain. Simula pa bata kami, magaling na talaga magluto yung mama ko eh. So nahiligan talaga namin magkakapatid yung pagkain. Hindi man ako sobrang galing magluto, pero may alam po ako. So gustong-gusto ko siya. Tsaka ang goal na kasi ng company is makapag-provide ng napakamurang business sa Pilipino. So gusto ko kasi yung negosyo ko nakakatulong sa iba. Marami na rin po kaming natulungan, marami na nagnegosyo na naging okay galing sa Deli dyan. So Kasi pag talagang- pagkain daw kasi ang business talagang Mabenta pumapatok talaga. partner. Oo. Dahil syempre, pag gutom ang tao, walang choice, kakain yan, di ba? Kaya nga, kahit saan lang dyan, basta't nagugutom ka, talagang kakain ka talaga eh. Oo, pag nakita ka ng mga food Oo. cart. Oo. Pero sir, yung mga dati mong negosyo na sabi mo hindi ka nagtagumpay, ano po yun, may kinalaman Oo, din sa before yung pagkain? food cart. yung iba kong negosyo, ano po siya parang mga entertainment, ganyan. Ano na pa rin naman po siya ngayon. Di ba graduate working ka pa ng rin siya. IT? Yes po. So, parang nagkaroon ka ng computer shop, mga ganun? Ay, wala. Wala naman. Oo. Nagtayo lang rin kami before ng mga food cart, ganyan. Nung hindi pa ako nagtatrabaho sa franchising. Nung napag-aralan ko siya talagang naging ano ko rin, parang yung skills ko na i-apply ko rin dun sa negosyong to. Parang ganun. Okay. So kasama ang Rhea,
napahaba yung ating kwentuhan. Ano? Pero mamaya, babalikan namin mga kapinoy si Sir Jan. Makalipas lamang ang ilang paalala. Oras sa DZXL 558, mga asahang public service, 2:34 na po ng hapon mga kasama. At yan po ay hatid sa inyo ng Petron. Petron, level up your drive with Petron's Euro 4 gasoline, Blaze 100 XCS 95 Extra Advanced 93, and Petron Super Extra Gasoline 91. Okay mga kasama, at syempre magbabalik po ang ating programang Asenso Pinoy sa Radyo. At ngayon po, partner, patuloy pa rin ang ating panayam kay Sir John Alexis Linaw, ang presidente po ng Delijan Food Cart. Sir, good afternoon po ulit. Good afternoon po ulit sa mga kapinoy natin. So kanina na itanong natin kay kulang pala ng off the air na itanong ko kay Sir Jan. Aha. Kung ilang taon ba talaga siya nagsimula sa pagninegosyo? Ilang taon kaya sir nagsimula? 19 po. 19. 19, nakalain mo yun. So, ibig sabihin business minded Minded pa talaga siya. Oo. Ano po talaga yun, parang kumbaga ano na rin sa akin ng parents ko na kasi nagninegosyo Pamilya talaga kasi sila ng dati. mga negosyante. Parang Oo. na-influensya na rin ako na yun yung maging isipan ko. Tapos naka-attend ako ng mga seminar, nagbasa ako ng mga libro, kaya talaga. Pero dati naging ordinaryong empleyado Empleyado ka rin. po. So, kung i-compare, mas maganda yung buhay ng isang Ang ordinaryong pagiging- empleyado or at isang sa negosyante. negosyo. Sa pagiging negosyante po Talaga? kasi po kumbaga nade-develop mo yung sarili mo eh. Aha. Kumbaga pati yung skills mo lumalawak, tapos yung potential mo mas naaano mo pa, naaabot mo pa kasi yung creativity mo na gagawa mo parang ganun. So mas okay siya, hindi lang sa pera, pati yung ikaw po, yung sa pagkatao mo, parang lumalawak yung kaalaman mo. Hindi lang dun sa work na gagawin mo kung nagtatrabaho ka, parang ganun. Tama. So ngayon siya na yung may mga empleyado. Oho, 'di ba? Ang social, 'di ba? At partner, Mm. ano pa? Question pa natin. Sir, napakarami pong mga food cart business ngayon. So, paano nyo ito naipakilala sa merkado? Unang-una, ano po yung inyong ginawa noon? Yung para makilala siya or maraming ang magtiwala sa kanya. Actually, ano lang naman po siya bukod sa marketing. Syempre, yung services po natin, no, na patuloy nating pinapaganda, patuloy nating inaayos. Kasi nga, yun nga, hindi naman po perfecto lahat ng company. Pero, ang ginagawa po kasi namin, kung ano po yung mga nakikita naming mali at hindi nakakatulong sa company at maaring makaapekto sa services namin, alisin namin, papalitan namin ng panibagong sistema para maging okay. So, habang tumatagal yung mga franchisee namin na kumikita sa Delijan Food Cart, sila na rin po yung nagre-refer ng iba na mga gustong mag-franchise. Tapos yung iba nagdadagdag ng food cart. Yung dating isa lang, ngayon dalawa na. Tapos yung dating isang franchisee lang, kumuha na ng distributorship. Magkano parang nga yung ganun. pag-franchise? 25,000 po. From Sa- 25,000, tapos merong ibang packages na. Yung training nung crew. Ay, yung package Kasama niya na. po, complete package yung tawag namin okay. dyan eh. Bakit siya complete package? Kasi may kasama ng food cart, equipments, tapos yung mga utensils, may kasama ng crew uniform, product sampler, okay, tapos crew training is free rent, tsaka yung franchise seminar, so, 25. which is Lahat-lahat na 25,000. yun. Ayun, Yeah. 25,000. So ano naman po yung pagkakaiba nitong Delijan Food Cart business sa iba pang mga food cart business dito sa Metro Manila particular? Siguro po yung pagkakaiba namin bukod sa mababa yung Price. franchise fee, no? Aha. We don't have royalty fee. Yung royalty fee, kung hindi po kayo familiar, yun po yung monthly na babayaran ni franchisee kay franchisor. Maliban pa doon sa 25,000 na Yes po, binibigay. opo. Okay. Ano po yun, kumbaga parang yun yung ginagamit sa marketing para matulungan din yung mga franchisee. Sa amin po, hindi po namin siya sinisingil. Kumbaga kung ano yung kita mo, sa'yo na yun, hindi ka na magbabalik ng percentage sa company. Okay, kumbaga kumikita na nga kami dun sa pag-supply namin ng product sa'yo eh. Okay na kami dun. Yung kita mo, sa'yo na lang yun. Tapos we don't have hidden charges, we don't have quota, and then kumbaga one-time payment rin kami kasi po yung renewal namin is every year, 1-year contract. Every year magre-renew, wala rin po silang babayaran. Okay. Kung sakali man po papalitan nila yung cart, yung tarpaulin ng cart para magmukhang bago, yun lang yung babayaran nila. Pero bukod po doon, wala na. Okay. Sir, sa pag-franchise po ba ng isang negosyo, halimbawa sa inyo, so, di ba nagbayad na po ako halimbawa ng 25,000? Pagkatapos po ba nun may babayaran pa ako or
wala na. Ayun nga po, yung sinasabi kong one-time payment. Siyempre, bukod po sa product, babayaran mo po yung pag in-order mo, no? So pag umorder ka, product, babayaran mo. Pero bukod po doon, wala na. Kumbaga, continuous na yon hanggang, kumbaga, tuloy-tuloy, 1 year, tapos renewable, wala rin po yung babayaran. Sa ngayon po, saan yung mga franchise matatagpuan? Yung franchise po namin, mga food cart, nationwide po tayo, makikita po all over Sa the mga Philippines. trend, MRT, LRT, nandiyan ba? Yun, ang target po kasi namin talaga, hindi ko naman po sinasabi na pangit maglagay sa mga ganun. Pero ang target po kasi namin, masa. So, Saan kayo? Sa most mga of our schools? cards, no? Opo, sa mga mga schools, schools, sa mga terminal. Kasi mababa rin po yung, yung food cart. Yung stall po natin, hindi po siya yung pang mall eh. Oo, kasi mababa yung franchise fee. So, yung stall po natin, hindi naman po siya pangit totally. No? Ano po siya, parang matibay rin siya, pero collapsible ang tawag natin doon. Pwede i-fold, na pwedeng dalhin sa mga event. Okay, so, ang strategy po namin, doon namin nilalagay sa mga maraming tao. Like, yun sabi nga po ni ma'am, sa schools, and then terminals, yan, mga government agencies, ganyan. So, doon po namin ilalagay. Pero meron na po tayo all over the Philippines, mula Hulo hanggang ano ba yan? Mindanao. Ayun. Visayas, Mindanao, meron Luzon, na po Visayas tayo. at Mindanao. Yes po. So nationwide na po Nationwide talaga po. kayo. Mga ilan na ngayon, sir, yung naka-franchise na mga food cart ninyo? Ano po, in total po, nasa 160 po. Buong Yung bansa po franchising yun. na po natin. Tapos meron po tayong 4 po na distributor. Okay, mga distributor po natin sa mga provinces. Okay. Ayun po. Okay. At syempre po, isa po sa layunin ng programang ito ay makapagbigay din po ng payo doon sa ating mga Kapinoy na nanunood or nakikinig bilang isang entrepreneur. At kayo po bilang isang batang negosyante, ano po yung inyong maipapayo sa kanya? Sa kanila, opo. Siguro po yung mapapayo ko po, no. Pag nagnegosyo sila, kumbaga wag po nilang isipin na pag natayo yung negosyo, yayaman sila agad kasi hindi po ganun yung business eh. Kumbaga parang tinitingnan nila yung mga nagiging successful na tao, straight lang yung path or straight lang yung dinadaanan, pero hindi, maraming baku-baku yan, maraming pagdadaanan na mga problema. So sa akin po, it's a risk. Kailangan isipin nila na pag naglagay sila ng nag-put up sila ng negosyo, parang sinasabi po namin sa Deli dyan, hindi po kami nagpa-promise. Ang nagpa-promise 100% na magiging successful yung business. Kundi magdidepende sa iyo yan, magdidepende sa location. So it's a risk na kailangan po na tutukan nila, tapos magpursige sila na maging okay siya. Kaya po maraming negosyo yung nagsasara. For me, siguro kasi iniisip nila, pag na-put up yung business, okay, Magiging successful agad. or yayaman sila agad, which is hindi ganon. So Kumbaga, normal pala yun, yung parang sa una malulugi ka. madalas naman po talaga. Kanina kasamang Rhea sir, habang pinapanood ko yung picture nga ng Dilichan. So isa sa mga hindi ko makalimutan, yung sinabi niya, na sa isang negosyo ay mayroong mga bako-bako. Yun yung mga pagsubok sa isang negosyo. Na kung minsan maraming mga Kapinoy tayo na nagsusubok tapos hindi na sila umuulit o hindi na bumabalik. Dahil nalugi. Nadadala, parang ganon. So, importante yung parang yung patience, 'di ba? Parang okay, sa sunod pwede ko bawiin ko na naman ulit. So dapat may ganung attitude ng isang negosyante. Skills po kasi yung skills. business, hindi po siya inborn eh. Kailangan talaga pinag-aaralan. So din kanina siya. binabanggit mo, graduate ka ng 2 years course, Apo, no? 2 years So course. wala kang So, IT. planong dagdagan, gawing 4 years or may related sa sa food like HRM, 'di ba? Kung mag-aaral man po ako, tungkol na po sa pagnenegosyo. Tama, Yung makakatulong na sa akin sa business, tas mag-grow pa ako ng gusto. So importante pala sa isang negosyante na may hindi lang yung skills mo sa pagninegosyo, kundi dapat may tamang kaalaman ka rin. Mapundat nag-aaral ka rin Oo, po. nag-aaral Tsaka, ka rin. sa negosyo naman po, basta po meron kang lakas ng loob, na pasukin to. Pag lumaki yung negosyo mo, kumuha ka ng magagaling na tao. Kasi yun nga, yung goal po natin pag nagnegosyo tayo, is yung hindi ka na yung mag-work, may mag-work para sa'yo. Hindi mo naman sila aalilain, no? Pero ang goal mo is magkaroon ng time freedom. Yun naman yung goal po natin. So kung marami ka ng tao na nag-work for you na magagaling, bukod sa kaalaman mo, sila may alam din. So sila po
nag-work na, yung time freedom mo, anytime pwede kang So kung lumabas. dati, yung dati ordinaryong empleyado ka, kailangan mong gumising ng alas 4 na madaling araw, kung babiyahe ka pa, or kung di, alas 6 ng umaga. Ngayon, kahit anong oras gusto mong gumising, okay lang, dahil negosyo mo yun, di ba? Yes po, pero hindi ko naman po sinasabi na Aha. dapat tanghali ka na lagi gumising. Oo. Maaga Hindi, ka pa kapag rin po gusto mo gumising. lang, like pag pagod ka sa gabi, Opo. okay lang na malate ka Yes na po, lang. yun po yung sinasabi kung may time freedom Correct, ka, wala kang oo. boss. So, Sir, bago tayo mag-commercial, isang katanungan na lang. Nabanggit mo kanina yung tungkol sa mga tao. Nung kayo ay nagsimula ng inyong negosyo na ito, sino-sino yung mga unang kinuha mong tao? Kasi sabi ni Mr. Ascenso, mas mahalaga na sa pag magtayo ka ng isang negosyo ay piliin mo rin yung tao na ilalagay mo. Siyempre po, family business si Deli dyan. Okay. Kami rin po na family. So, yung mindset po namin, lumaki talaga yung negosyo. Hindi po yung mindset kasi ng pag kumuha ka ng tao, ng parang ibang tao. kumita lang ng pang-araw-araw niyang kita. Yung mga kinuha po naming tao, yung mga malalapit din po sa amin na ang goal din po is maging okay yung Successful business, ang maging business, successful tama. yung business. Mhm. Pero siguro po kung tama naman po yun, piliin mo din yung tao. Yun nga, kailangan may alam, mapagkakatiwalaan, tsaka yung makakatulong sa'yo. Okay. May malasakit sa company. Tama. Oo, yun Sige po, Sir Jan, uli, invite nyo po na mag-franchise yung ating mga tagapakinig magnegosyo ng Deli Jan food cart. Sige po. Sa lahat po ng gustong magnegosyo at umpisahan yung negosyo sa maliit na halaga, pwede po kayong kumontak sa 532-1338 Deli Jan Food Cart, okay? Or visit our website ultimatefoodcarts.com. Ulitin ko po, ultimatefoodcarts.com. So, Okay. salamat. Okay. Sir, huli, isa na lang question pa. Oo. So, ito po yung kanina na ipalabas ka na sa Ascenso Pinoy. Aha. Ito po Yes, ba, sir, kaunahan na nangyari sa'yo sa TV na naipakita yung iyong negosyo? Marami na din po actually. Nabi-featured kami dahil nga po sa mababa po yung franchise fee po namin. So, medyo marami-rami na rin pong featuring po sa TV. So, hindi naman po yun yung goal natin. Kumbaga, parang makatulong din sa mga tao. Okay. Bukod doon, sir, nabigyan ka na rin yata ng mga parangal bilang Mga young awards entrepreneur. po. Opo. Medyo marami na rin po. Tapos may mga parating pong bago. May 3 award po na bago na parating po sa company. Sa company naman po. So, ayun po. Isa po kami sa mga this year po na awardan ng People's Choice po. Wow. Tsaka Global Excellence. Ayun. So, Okay. Sir, ulitin natin kung po. saan sila pwedeng pumunta o kaya makita yung inyong website. Kaya may mga number Sige po, kayo na pwedeng ulitin po tawagan. natin. Sige po. Tawag lang po sila sa 532-1338 or visit our website ultimatefoodcarts.com. Okay. Po. Okay. So po mga kapinoy, kami po ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala.